Demiers, tawagan niyo na lamang po ako sa pangalang Risha. 20 taong gulang. Nag-aaral ako sa isa sa university dito sa Manila. Dati-rati, nung high school pa lamang ako, lagi kong kasama ang aking best friend na si Jasper. Isang gwapo at matangkad na lalaki si Jasper. Ngunit, nung magkakolehiyo na kami, ay sa Amerika na ito nagpatuloy ng kanyang pag-aaral. Bago nga ito umalis, ay may kinukwento itong isang babaeng mahal na mahal daw niya. Pinangalanan na nga niya itong Kido. Ngunit, hindi pa niya daw ito nasasabi sa babaeng ito. Dahil ang plano nga niya, ay makapagtapos muna siya ng kanyang pag-aaral. Bago niya ito ay pagtapat. Super supportive si Jasper sa akin. At alam at ramdam ko naman yon. Dahil sa tuwing may hindi maganda mangyayari sa akin, sobra ito makapag-react agad. Minsan nga, kinaiinisan ko na din ang pagiging OA nito. Pero, dahil alam ko na concern lang siya sa akin, kaya hinahayaan ko na lamang. Nagulat ako pagkakuan kasi tumabi si Bartley sa akin sa bench na kinakaupuan ko. Hi Rish, ba't kasi ayaw mo pa akong sagutin? Ang sabi nito sa kanya, si Bartley ang isa sa mga estudyante ng university na malaki ang gusto nito sa akin. Sa pagkakamali ng alamang nito, ay drop na ito. Ba't kasi ayaw mo pa akong tigilan? Sabi ko naman sa'yo, hindi ako titigil hanggat hindi mo mapapatunayan na may boyfriend ka na. Napasinghap na nga lamang ako sa kakulitan nito. Tumayo na ako at aktong aalis na. Ngunit hinawakan ako ni Bartley sa braso. Teka muna Rish, kinakausap pa kita. Hindi ka ba nag-enjoy kausap ako? Nakangisin sabi nga niya sa akin. Bitawan mo ko, Bartley. Ulit na sabi ko. Bitawan mo siya. Nagulat ako nang may isbang baritonong lalaki na sumigaw sa likuran ko. Bitawan mong girlfriend ko. Ulit nitong sinabi kay Bartley. Nagulat ako sa sinabi nito. Hinawakan nito ang kamay ko at aktong aalis na kami. Yun nga, at di ko din namalaya na nakaalis na kami at nakalayo na kami kay Bartley habang hawak-hawak nito ang mga kamay ko. Wow, may isang hero na tumulong sa akin. Nasabi ng isip ko. Habang naglalakad ng mabilis, ay napatingin ako sa mukha na estrangherong tumulong sa akin. Bagsak ang buhok nito na meron pang pinakabang sa harap. Matangos ang ilong at may maamong mukha. Sa madaling salita, magandang lalaki ito. Hingal kami ng pagkarating namin sa library. Salamat Bakit mo ginawa yun? Pagtatanong ko sa kanya. Kasi kanina raw napadaan ako doon at nadinig kong pinag-uusapan yung dalawa. Kaya nga nagpanggap ako agad para makawala ka kanina sa kanya. Salamat talaga Ako nga pala si Rish. Jarens! Nagkamay silang dalawa. At dahil nga sa nangyari ay napilitan siyang umayon sa sanabi nito na magpapanggap nilang dalawa bilang magkasintahan. Lumipas sa mga araw, pag hindi ko nga kasama si Jarens, ay si Andrea naman ang nakakasama ko. Isa sa mga close ko sa university. Nakwento ko na din sa kanya ang setup namin ni Jarens. Hi, baby! Isang baritonong boses mula sa likuran namin ni Andrea, si Jarens. Hi, Jarens! Utal na sabi ko. Ihatid na kita. Nilahad dito ang kamay sa akin. Pagkahatid niya sa akin ay nakilala ito ng mga magulang ko. Mukha namang maayos ang pagkukwentuhan ng mga ito. Nagpaalam na nga si Jarens upang umuwi ito sa kanyang bahay. Pagising ko nga ay tumunog ang cellphone ko, nag-chat si Jasper. At ang sabi na mag-video call siya sa akin. Agad ko naman sinagot ang tawag niya sa aking laptop. Nang humusta nga ito at naikwento ko sa kanya ang setup namin ni Jarens. Agad naman itong tubutol dahil baka tinitake advantage daw nito ang pagiging babae ni Rish at ang madaling pagtitiwala. Hindi pa ako nagkaka-BF dahil tutok ako sa pagtamatapos ng aking kolehiyo. First time itong nangyari. Pero dahil nga napag-usapan namin na pagmukhain itong totoo para lang mapaniwala namin si Bartley
at tigilan ako dito. Parang totoo na nga ang pagiging mag-BF at GF namin ni Jarens. Nagtataka lang siya kasi over naman sa reaksyon si Jasper. Parang nagsiselos ito. Pero naisip ko nga, siya pa din naman ang BFF ko, maski nasa malayo ito. Dumaan ang mga buwan at naging maayos naman ang pagpanggap namin. Minsan pa nga kinikilig na ako sa effort ni Jarens. Pero hindi dapat. Sinaisip ko na puro pagpapanggap lamang ang lahat. Ngunit sa tuwing didikit ang mga balat ni Jarens sa akin, parang dumidikit na apoy sa mga balat ko. Na minsan nga ni-imagine ko na siya, gaya ng mga nababasa ko sa pocketbooks. Yung niroromansa niya ako. Napatampal nga ako sa sarili ko dahil sa mga pumapasok sa isip ko. Isang araw, niyaya ako ni Jarens sa isang lugar. Presko ang simoy ng hangin at dinala niya ako sa damuhan na may nakalatag na malapad na tela doon. May basket ng pagkain pa nga. Anong meron? Pagkatanong ko kay Jarens. Moha, nakalimutan mo talaga? Di ba ito yung date nung naging tayo? Umiiling at nakangiti nitong sabi sa akin. Ay, oo nga pala, sorry Jarens. Akala ko kasi wala naman talaga lahat ng yun, hindi ba? Tahimik lang si Jarens sa kanyang sinabi. Namaramdaman ko na nalungkot ito sa mga sinabi ko. Pagkuha ko nga ng pagkain, nagkasabay pa kami ng kuha ni Jarens. Nagkatitigan niya kami at lalapit ang mukha nito sa mukha ko. Dumampi ang labi ng mga labi nito. Tila gustong ipasok nito ang dila sa loob ng bibig ko. Ibinako ko nga ang mga labi ko at doon pumasok ang mga labi niya na tila may hinahanap dahil sa mainit na nararamdaman ko kusa akong sinasagot na pala ang bawat galaw ng labi niya sa mga labi ko. Tumagal niya ang sandaling iyon. Maya-maya binitawan nito ang mga labi ko. Hinalikan ako nito sa noo. Bakit ka huminto ang pumasok sa isipan ko? Ang sarap namang halik ni Jarens sa mga labi ko. Mainit ang mga labi nito. Pagkatapos nga, nabigpit na si Jarens at tinulungan ko siyang dalhin yun sa likod ng kotse nito. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mga matamis yung paghalik sa akin. Pero sa bahagi ng puso ko, masaya ako. Hindi kaya mahal ko na si Jarens, bulong na sarili ko sa isip ko. Dumaan ang mga buwan at talagang parang totoo na ang relasyon namin ni Jarens. Napaka-gentleman ito sa akin. Lahat ng ito ay kinukwento ko kay Jasper. Ngunit, galit ang reaksyon nito. Dahil sa pinagtapat niya ang nangyayari sa kanila ni Jarens, ay naipagtapat bigla ni Jarens sa akin na ako pala si Kido, ang babae minamahal niya ng lihim. Ngunit ang mahal ko ay si Jarens. Best friend lang talaga ang kaya kong ibigay kay Jasper. Dahil sa maunawiin si Jasper, nagpaubaya ito sa amin ni Jarens. Ngunit, hindi ko sigurado kung parehas nga kami ni Jarens ng nararamdaman. Dumaan ng mga araw, sinundo pa rin ako ni Jarens at bago nga bumaba ng kotse, hinawakan nito ang kamay ko at hinirikan yon. I love you, Rish. Sabay hawak sa baba ko at dinampian ako ng halik sa mga labi ko. I love you too, Jarens. Pagkadinig ni Jarens sa mga salitang lumabas sa bibig ko, ay, Talaga? Mahal mo din ako, Rish? Yung hindi nagpapanggap? tumango nga ako. Oo, Jarens, mahal kita matagal na. Pagkatapos lumapit muli ang labi niya sa mga labi ko. Matagal na ang binulabog ang bibig at labi ko. May diin at tamis. I love you so much, Rich. Sabi nga niya pagkabitaw sa labi ko. Will you marry me, Rish? At pagkakuan may kinuha nga ito sa kanyang bulsa. Isang kulay red na box. Inilabas siya to at tumambad sa harap ni Rish ang isang silver na singsing. Yes, Jarens, kahit saan. Mahal kita, Jarens. Salamat. Pagkatapos nga, engaged na nga kami at nagplano kami magpakasal.
Namuhay kami ng may takot sa Diyos. Naging matiwasay ang buhay namin dalawa. At maring masaya ang pamilya ko, kasama si Jarens. Si Jarens na aking soulmate.